Ayon sa The Philippine Journal of Fisheries, ang pag-aalaga ng ornamental fish o palamuting isda ay pumapangalawa sa pinagkakalibangan ngayon sa buong mundo. Bukod kasi sa nakakahinang mga katangian ng ornamental fish o palamuting isda, tulad ng pagkakaroon ng mahabang buntot at matitingkad na kulay, mayroon ding magagandang epekto sa isang individual ang pag-aalaga nito at maaaring pagkunan ng pagkakakitaan. Ibabahagi sa atin ni Nanay Nora Laines ang kwento ng kanyang pagtatagumpay. Mula sa simpleng pangarap na magkaroon ng alagang palamuting isda, ngayon siya ay isang matagumpay na ornamental fish vendor sa Infanta, Quezon. Ako po ay si Ginang Nora Laines, taga rito po sa Barangay Pilaway. Dito na po ako isinilang. Ako po ay may 3 anak. May isa pong asawa na nagtatrabaho po diyan po sa munisipyo. Siya po ay enforcer. Nagdala po yung aking anak ng kaunti pong isda na nanggaling po doon sa kanyang pinagtatrabahuhan. Kaya ako po yung nagpagawa doon sa mister ko po ng simento po. Gawa nang wala po naman ako noong mapapaglagyan. Gusto ko pong magkaroon po ako ng aquarium. Hanggang sa dumating po yung aking anak, may dala na pong yung pong aquarium. Ako po itong tuwa sapagkat ako po yung nagkaroon din sa wakas ng aquarium at saka po yung isda. Tanging hangad lamang ni Aling Nora ay magkaroon ng mga ornamental fish na kanyang alagaan at gawing libangan sa kanyang tahanan. Unti-unti, habang dumadami ang kanyang mga isda, ay napansin na rin ito ng kanyang mga kapitbahay at sila ay nagsimula na ring pumili. Hindi ko po hinangad na ako'y magkaroon po ng income. Pero nung pong dumami na aking isda, ay di may nabili na po. Sabi ko ito po pala ay napakagandang negosyo sapagkat mabilis ka po ditong magkakapera. Gawa ng ikaw po ay nakakapagtrabaho. Pagdating mo po naman, pag ako ay may bibili ng isda, sabi ko, abay nakakatuwa po sapagkat may pandagdag po kami sa pangangailangan po namin. Meron po bang humikayat po sa inyo na pasukan po itong ganito? Bali po ma'am, noong una po ay wala. Pero nung nakita po noon ni Pangulong Lilia na ako'y meron ditong kaunting isda ay nagano po ang BIPAR na magkakaroon daw po ng seminar. Bay ako po pumunta doon na kung saan po yun po pala ay malaking tulong sa akin at saka po nakilala ko po yung babae at lalaki. Tapos po ay may itinuro pa po sila sa amin ng mga kung paano po maggagawa ng mga pamakain sa mga isda hanggang sa kami po binigyan ng kaunting isda na kung saan po ito po ay naparami po namin. Nung po hindi pa kayo nakaka-attend ng seminar, paano po ang ginagawa po ninyong pag-aalaga po ng isda ninyo? Sabi po ng aking anak, kailangan daw po ay kaunti lang ang pagkain. Tapos pag daw po ay labo na, ay papalitan daw po. At mamamatay daw po ang isda pagka lumabo na ang tubig. Kung po kayo nag-i-start pa lang, ano po yung mga naranasan po ninyong naging problema? Minsan po ay di po bagat tayo pinamamatya ng isda. Na kung saan po naman yun po yung napag-aralan po noon na pagka daw po namamatyan ay kailangan daw po na lagyan ng kaunting asin. Tapos po pag nanganak po ang isda ay wala po akong mapapaglipatan. Mula sa simpleng libangan na noon ay pangarap lamang ni Aling Nora at sa tulong ng BIFAR 4A at sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Infanta, Quezon, ngayon ay mayroon na siyang maliit na ornamental fish ponds sa kanilang bakuran. Bukod po dun sa nakikita ng mga kapitbahay, paano po ang ginawa po ninyong promotion po dun sa inyo po na isda para kayo nakabenta? Pista po ng Infanta ay nagdala po ako dun sa bayan po ng mga isda.
ay di marami pong bumili doon. Ay tinanong po nila kung saan ko kinukuha ang aking isda. Ay sabi ko po ay doon po sa Barangay Pilaway, doon po sa amin. Tapos po, yun naman pong taga-munisipyo, at pag nagtanong po sa kanila, ay itinuturo po dito sa amin. Kaya marami na pong nabili dito sa akin. Kung i-compare po ninyo yung kinikita po ninyo, no? Magkano po yung income ninyo noon at ngayon? Ay noon po ay mababa po laang at gawa ng hindi pa po naman ako kilala at hindi pa alam na ako'y nag-ornamental. Minsan po ang benta ko ay 1,000, 2,000, ganayan po. Pero ngayon po ay lumalampas po minsan ng 5,000. Pero conforme po, minsan po 4,000, 5,000. Ganayan po, yung pong aking bintahan sa loob ng isang buwan. Ang pag-aalaga din ng ornamental fish ang isa sa kanilang pinagkukunan ng pangkabuhayan sa gitna ng patuloy na mga balakid dulot ng COVID-19. Dumating po nito pong last year ang COVID. Ano po ang naging epekto po noon sa pag-ornamental? Noong po talagang kasagsagan po ang COVID-19 ay hindi po baga nakakalabas ang mga tao. Ay di ako po hindi nakakapagbinta, wala po akong binta. Pero nung medyo lumuag-luag na po, abay bigla po namang ulputan po ang mamimili ng isda. Bigla pong lumubo yung aking pong binta. Na dati po yun ako nakaka2,000. Abay may minsan 4,000 at 5,000 po. Ano-ano po yung mga benepisyo po na nakuha po ninyo simula po nung mag-alaga po kayo ng ornamental? Kami po ay may dagdag kita, pantanggal ng stress. Tapos po ay ang kapitbahay ko po ay di sila po ay sa halip na kung anong gagawin, sila po ay bibili ng isda at yun po ang pinag-uukulan din po nila ng panahon. Nakatulong na po tayo sa kanila na kung saan matanggal ang kanilang mga stress ay tayo po ay nagkapera pa. Sa patuloy na lumalagong kabuhayan ni Aling Nora sa kanyang mga ornamental fish, ay plano niya itong mas maparami at mapalaki upang makaabot hindi lamang sa kanilang lugar, kundi pati na rin sa mga kalapit na bayan. Plano rin niya na magtinda sa kabisera ng bayan ng Infanta kung saan mas marami ang taong nagpupunta roon. At di kalaunan ay magtayo na rin ng kanyang sariling ornamental pet shop sa kanilang lugar. Ako po ay nagpapasalamat sa amin sa LGU sa pagtulong po niya sa amin para po kami ay magkaroon ng isda at lalo tigit po ay sabi pa na patuloy po ang kanilang suporta po at pagbibigay ng tulong sa akin po. Kaya ako po ay lubusang nagpapasalamat sa kanila at sana po tuloy-tuloy po ang pagtulong nila sa kapwa namin na mahihirap upang ang mga mamamayan po ay umunlad. Isa ang kwento ni Nanay Nora sa madami nating mga kababayan na nagpapatunay na kahit sa maliit na simula, tiyaga at pagpupursigi, nagsisimula ang mas malalaking mga biyaya.